Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist at today, pag-uusapan naman natin ang isa sa pinaka-common na gamot para sa allergies, ang cetirizine. Kung ikaw ay madalas bahing ng bahing, may makating ilong, watery eyes, o may biglaang pantal sa balat, malaki yung chance na nakatry ka na ng gamot na to. Pero alam mo ba kung paano talaga ito gumagana sa loob ng katawan? Bakit sinasabing less drowsy o less na nakakaantok siya kumpara sa ibang antihistamine? At safe ba talaga itong inumin araw-araw? So yan yung mga sasagutin natin for this vlog. Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin nyo tong video na to kasi sigurado ako na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. And disclaimer lang, this vlog is for educational and informational purposes only. Hindi ito pamalit sa professional na payo, diagnosis o gamutan ng isang licensed doctor. Iba-iba kasi yung condition ng bawat tao. Kaya mas maganda pa rin magpatingin sa isang doktor para sa tamang medical advice. So ngayon, kahit available over-the-counter ang cetirizine, pag sinabi mong over-the-counter, mabibili mo yan sa butika nang hindi kinakailangan ng reseta. So mahalaga pa rin na kumonsulta sa doktor o pharmacist lalo na kung may iba kang medical conditions o may kasabay kang ibang gamot na iniinom. So unahin natin yung basics. Ano nga ba talaga yung cetirizine? Ang cetirizine ay isang second generation antihistamine. Ibig sabihin, ito ay ginagamit or gamot na tumutulong laban sa effects ng histamine sa katawan. Ang histamine ay isang chemical na nire-release ng katawan kapag merong allergic reaction. Ito yung dahilan kung bakit ka bahing ng bahing, nangangati yung mata, nagkakaroon ng runny nose, o nagkakapantal-pantal sa balat. Available nga pala yung cetirizine in tablet form, syrup, at chewable form. At kadalasan ay iniinom ito once daily lang dahil long-acting ang effect nito. Ngayon, paano nga ba ito gumagana? Kapag may allergy ka, naglalabas ang katawan ng histamine. Ang histamine ay kumakapit sa tinatawag na H1 receptors sa ibang parte ng katawan. Pwedeng sa ilong, sa mata, sa balat, at respiratory tract. Kapag kumapit ang histamine, doon nagsisimula ang mga sintomas tulad ng pangangati, pamamaga, at ng sipon. Ang cetirizine ay hinaharangan ang H1 receptors na ito. Kapag na-block ang receptor, hindi na makaka-attach ang histamine kaya nababawasan o nawawala ang sintomas ng allergy. Simple ang mechanism pero napaka-effective. Isa sa malaking advantage ng cetirizine kumpara sa older antihistamines tulad ng diphenhydramine ay mas kaunti ang effect nito sa central nervous system. Kaya mas konti ang drowsiness or mas hindi siya nakakaantok compared sa mga first generation. Ang first generation antihistamines kasi madaling tumawid yan sa tinatawag na blood-brain barrier. Kaya mas nakakaantok. Ang cetirizine bilang second generation ay mas selective at mas kaunti ang sedative effect. Pero take note, less drowsy does not mean no drowsiness. May mga tao pa rin na nakakaranas ng antok lalo na sa unang inom nito. Para saan nga ba karaniwan ginagamit ang cetirizine? Pinaka-common ito sa allergic rhinitis o hay fever. Ito yung condition na merong bahing, may runny nose, itchy eyes, at nasal congestion dahil sa pollen, dust, o pet dander. Ginagamit din ito sa urticaria o hives, yung malalaking pantal-pantal sa balat na bigla na lang sumusulpot. Sa ilang kaso, ginagamit din ito bilang adjunct therapy sa atopic dermatitis para mabawasan ang pangangati. Pwede rin itong makatulong sa mild allergic reactions. Dahil over-the-counter ang medication na to, maraming tao ang basta na lang umiinom nito. Pero sino nga ba yung pwedeng uminom ng cetirizine o gumamit ito? Generally, safe ito sa karamihan ng adults at children. Basta tama yung dose, ang typical adult dose ay 10 mg isang beses sa isang araw. Sa mga bata naman, depende ito sa edad at timbang. Kaya mahalagang sundin ang tamang pediatric dose. Kahit over-the-counter medication siya, hindi ibig sabihin na unlimited yung paggamit. Dapat sinusunod pa rin yung recommended dose niya. May mga tao rin na dapat mag-ingat kung meron kang severe kidney dysfunction, maaring kailangan ng dose adjustment dahil sa kidney dumadaan ang elimination ng gamot na to. Kung may severe liver disease, dapat din magpa-consult muna sa doktor. Hindi rin dapat ito gamitin kung may allergy ka mismo sa cetirizine o hydroxyzine dahil magkapareho ang kanilang chemical structure. Sa pregnancy, sa mga breastfeeding mom, kailangan pa rin ng medical advice bago yung regular na paggamit ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung side effects. Sa karamihan ng tao, mild lamang yung side effects ng cetirizine. Pinaka-common ay mild drowsiness o pagkapagod. May ilan din nakakaranas ng headache, dry mouth, o mild stomach discomfort. Kadalasan pansamantala
lamang ito at nawawala habang nasanay na rin yung katawan. So kung napapansin mong inaantok ka sa umaga, pwede mong inumin ito sa gabi para hindi makaapekto sa work o sa school. Sa mga rare cases, pwedeng magkaroon ng allergic reaction mismo sa gamot. Kung makaranas ka ng matinding pamamaga ng muka o lalamunan, hirap sa paghinga o matinding pantal, ito yung emergency at kailangan agad magpatingin sa ospital. Again, super rare lang naman na mangyari yon na meron kang allergy sa mismong gamot na cetirizine. So, importante ring pag-usapan yung drug interactions. Kahit hindi ito gaano nakakaantok, kapag sinabay sa alcohol o ibang mga gamot, pwedeng lumala ang pagkaantok at pagkahilo. Kaya kung umiinom ka ng sleeping pills, anti-anxiety meds o umiinom ng alak, mag-ingat sa paggamit ng cetirizine. So, habang umiinom ng cetirizine, tandaan na hindi sapat ang gamot lang. So, mahalaga pa rin ang lifestyle adjustments. Kung allergic ka sa dust, siguraduhin malinis ang kwarto at may regular na pagpalit ng beddings. Kung pollen ang trigger mo, iwasan ng outdoor exposure kapag mataas ang pollen count. Kung may pet allergy, maaaring kailangan limitahan ng exposure sa alagang hayop. Para sa urticaria naman o skin allergies, panatilihing moisturize ang balat at iwasan ang harsh na soaps. So isang halimbawa ng practical routine ay ganito. Kung seasonal allergies yung problema mo, uminom ng cetirizine isang beses sa isang araw sa parehong oras. So let's say for an example, sa morning bago ka magtrabaho, sa buong araw, obserbahan mo kung may antok o side effects. Iwasan ng alcohol at siguraduhing hydrated. Sa gabi, i-check kung may natitirang symptoms at iwasan ang mga known na triggers. Overall, ang cetirizine ay effective at generally safe na antihistamine para sa allergy relief. So gumagana siya through blocking ng histamine receptors. Kaya nababawasan ang sneezing, pangangati at runny nose. Less drowsy din siya or lesser na nakakaantok compared sa mga first generation na antihistamines. Pero pwede pa rin makaranas ng mild na antok sa ilang tao. Safe ito kung tama ang dose at may tamang monitoring, lalo na kung meron kang kidney issues o ibang medical conditions. So yun lamang guys, ayun yung comprehensive guide for our cetirizine. Effective siya para sa allergy relief, pero tandaan, kahit anong over-the-counter medication, gamot pa rin siya. So in short, gamitin ng tama, sundin ang recommended dose at kumonsulta sa healthcare professional kung hindi mo sure kung paano siya inumin. So kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mong masundan pa yung ganitong mga topic about health, medications, nutrition at wellness, i-comment mo lang sa baba yung next topic na gusto mong i-feature natin. So yun lang guys, so stay healthy, stay informed. Muli ako si Jasper, isa akong licensed pharmacist, and thank you for watching. Bye-bye!